Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po, ang ika-39 na tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Nakakailang hakbang pa lamang kami ay humagibis na ng takbo ang kanilang mga kabayo at sa isang iglap lamang ay kaagad nang nakalayo sila Rigor at Abuel. Nagsisigaw si Damian. "Mga duwag! Mga ambog! Mga mandarambong!" Sigaw pa ni Damian. "Tama! Mga duwag! Mga ambog!" Sigaw din ni Buying. Pagkatingin namin, ay naririyan pa pala si Mang Gordo. Tahimik lamang ito at nakatingin sa amin. Ngunit nakaakma na ito na parang may kukuhanin mula sa kanyang bewang. Nakaamba ito. At dahil dun, ipapasugod na sana si Damian at Buying. Nang biglang magsalita si Mang Tonyo. "Mag-ingat kayo! Hindi yan pangkaraniwang tao. May nalalaman yan siya sa panglalason. At baka sa atin niya ibaling ang kanyang nalalaman. Mag-ingat!" Siya ngang tunay. Sambit pa ni Mang Eming. Dahil doon ay medyo natigilan si Damian at si Buying. At maging si Mang Lerio. Bagamat 6 kami at mag-isa lamang si Mang Gordo, ay mahigpit kaming pinag-iingat dahil mapanganib ang kakayahan ni Mang Gordo. At ilang sandali pa, biglang napahawak si Damian sa kanyang leeg. Parang may bumabara sa aking leeg. Hindi ako makahinga. Parang nalalason ako. Dahil doon ay nakaramdam kami ng pagkabahala. Lalo na para kay Damian. Napatingin sila Mang Tonyo at Mang Eming kay Damian. At pagkatapos ay napatingin ang mga ito kay Mang Gordo. Na nung mga sandaling yun, ay ang sama din ng tingin kay Damian. Dahil doon ay napatingin naman ako kay Buying. Dahil bago ko pa makasama yan si Damian, ay ang aking kapatid talaga ang kaibigan ni Damian. Sila ang madalas magkasama sa bukid. At isa yan sa pinakamalapit niyang kaibigan. Tanda ko pa nung kamuntikan ng malunod ang kapatid ko. Dahil nadulas at nagkamali ng tapak sa may talon. Si Damian ang kaagad tumalon sa rumaragasang tubig para iligtas si Buying. Halos malunod na silang dalawa nun dahil sa lakas ng agos. Mabuti na lamang nung nakaahon si Damian ay kaagad na rin may sumaklolo. Dahil doon ay nailigtas ang aking kapatid. Kung kaya't nung nakiusap sa akin si Damian ng tulong, ay hindi ako nag-atubili. Dahil alam ko kung ano ang pagkatao ni Damian. Nung mga sandaling yun, ay napatingin na ako kay Buying. Kita ko na pasugod na ito kay Mang Gordo. Subalit si Mang Gordo naman ay nakaantabay. Nakahanda ito. At sa tindig pa lamang ni Mang Gordo, ay nakaabang lamang siya sa kung sino man ang susugod sa kanya. Ang talim ng tingin nito at binabantayan ng aming mga kilos na pakiwari ko na kung sino man ang magtatangkang lumapit sa kanya ay hindi rin siya magdadalawang isip na umatake. Sa puntong yun ay nakatago ang isang kamay ni Mang Gordo sa kanyang likuran na parang may itinatagos sa kanyang nakakuyom na palad.
nang biglang sumugod si Buying kay Mang Gordo. Napansin naman kaagad yun ni Mang Gordo at iniamba na ni Mang Gordo ang kanyang kamay at iniakmang may gagawin dito. Kung kaya't agad kong pinigilan si Buying at buong lakas ko siyang pinigilan bago pa man siya makaalpas at makasugod. Nag-uumalpas si Buying sa kabila ng pagpipigil ko. Kung kaya't kaagad ko siyang binulungan. Huwag kang padalos-dalos, Buying. Sa taglay niya at sa kanyang kakayahan, kaya niya tayong tapusin lahat dito. Bulong ko. Dahil doon ay natigilan bagya si Buying. At saka muli akong nagsalita. Buying, kung tayo ay malalagay sa kapamakan nang dahil dyan, sa tingin mo, paano pa natin sila mapipigilan pa? Dagdag ko pa. Pagkadinig nun ay bahagyang kumalma si Buying. Subalit naroroon pa rin ang pagngingit-ngit nito. Ngunit tila na pag-isip-isip din ang aking mga sinabi. Ngunit pagkapigil ko kay Buying, ay napalapit naman kami ng konti patungo sa kinatatayuan ni Mang Gordo. Kung kaya't may iniakma si Mang Gordo sa kaliwang kamay, na animoy may ihahagis o hihipan. Abang! Abang! Maghunas dili ka! Biglang sigaw ni Mang Tonyo nang makitang napalapit kami kay Mang Gordo. Siya ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Abang! Umatras kayo! Delikado! Sambit muli ni Mang Tonyo. Kung kaya't umatras na ako ng bagya. Subalit, si Buying ay ayaw umatras. Hindi ito umatras. Buying, umatras ka na. Sigaw ko. Tila baliwala lamang ang sinabi ko kay Buying na parang pumasok sa kabilang tenga at lumabas din sa kabila. Dahil doon ay napalapit na rin ng bagya si Mang Leryo at Mang Eming na kung pagmamasdan ay parang napapalibutan na namin si Mang Gordo. Si Buying naman ay bahagya pang lumapit at tila ayaw talaga magpaawat. Mukhang nabaliwala na ang mga sinabi ko kanina. Dahil doon ay napalapit na rin ako upang makadikit kay Buying upang maawat siya. Subalit pag-abante ko ng bahagya, maging sila Mang Leryo ay bahagya ding umabante. Parang lumalabas na pinapaligiran na namin si Mang Gordo. Dahil doon ay napatras ng bahagya si Mang Gordo. Ngunit lalong naging alisto sa magiging kilos namin. At lalo na ang tingin nito na pailalim. Napakatalim. Kung kaya't pipigilan ko na sana si Buying, nang humakbang pa ito ng isang beses pa. Biglang nagsalita si Mang Gordo. Isa pang apak mula sa inyo, palapit sa akin. Pagsisisihan ninyo. Isa pang apak. Pakakawalan ko ang laso na nasa aking kaliwang kamay. At sigurado ako lamang ang makakalabas dito ng buhay. Sambit pa ni Mang Gordo. Napamulagat ang aking mata sa narinig ko na yun. At kitang-kita ko sa mga mata ni Mang Gordo na wala siyang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang gagawin. Subalit nang mahagip ng aking paningin si Buying, ay ayaw din magpatinag nito. At pakiwari ko ay lalo pa itong nanggalaiti sa galit. Mukhang mauuwi sa malaking kaguluhan ito. At sa tansya ko, ay mukhang hindi na magpapaawat si Buying. At ganun din si Mang Gordo.
Nung mga sandaling yun ay dumadagundong na ang aking dibdib. Nakikinita-kinita ko na ang maaaring mangyari. Natatakot ako sa maaaring kahinatnan. Kung kaya't nagsalita na ako. Wala po kaming masamang balak sa inyo, Mang Gordo. Sambit ko. At kaagad ay tumingin ako kay na Boying. Boying, hayaan nyo na. Hayaan mo na. Hindi naman si Mang Gordo ang kausap natin sa pustahan. Kung di, sila Abuela at Rigor. At hindi si Mang Gordo. Kung kaya't hindi si Mang Gordo talaga ang nakaalitan namin. Hindi din siya ang hindi tumupad sa usapan. Sambit ko pa. Tama si Ambong. Walang kinalaman si Gordo kung tutuusin. Maaaring binayaran lamang ang kanyang serbisyo para sa laban na ito. Dagdag pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Sambit naman ni Mang Eming. At kagad hinila pa atras nila Mang Tonyo at Mang Eming si Boying na siyang pinakamalapit na sa kinatatayuan ni Mang Gordo. At laking pasalamat ko na hindi na rin nag-umalpas pa si Boying. At ang kaninang tensyon na nararamdaman ko sa pagitan namin at ni Mang Gordo ay nabawasan na. Dahil doon ay kahit papano'y nakahinga na rin ako ng maluwag. Nang ilang sandali pa, biglang sumigaw na naman si Damian. Kung kaya't nabaling muli ang aming atensyon patungo kay Damian. Halos sabay-sabay kaming napalingon sa kinaroroonan ni Damian. Nako! Mukhang masama na ang lagay ni Damian! Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Anong nangyayari na sa'yo, Damian? Sambit muli ni Mang Tonyo na kaagad ay nagtungo sa tabi ni Damian. Kami naman ni Boying ay dali-dali ding napatakbo patungo kay Damian. Sumigaw muli si Damian. Ay, nakasabit lang pala sa leg ko. Kaya pala hindi ako makahinga. Akala ko pa naman eh. Sambit pa ni Damian. Pagkatingin namin, may nakapalupot nga na parang lubid sa leg ni Damian na hindi ko malaman paano nangyari yun. Akala ko pa naman nalason na ako. Sambit pa ni Damian. Nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Ako na! Ako nang tutuluyan! Tutuluyan na kitang panghiga! Mang Tonyo! Magunos nilibo kayo! Sagot naman ni Damian. Ninervyos pa ako sa'yo! Akala ko pa naman mamamatay ka na! Ako na tutuluyan sa'yo! Sigaw ni Mang Tonyo na kagad naman naming inawat. Grabe naman po kayo, Mang Tonyo! Hindi ko nga po alam na may nakapalubot sa leg ko eh. Ang akala ko kasi, nalaso na ako. Sagot naman ni Damian. Nakita mo ng kagagawan mo, Damian? Kamunti ka pa naming mapagbintangan si Gordo. Sambit pa ni Mang Tonyo. Nang maya-maya pa, ay nakarinig na kami ng mga yabag ng kabayo at tumatakbo na ito, papalayo. Pagkalingon namin, ay nakatakbo na ang kabayo at sakay neto si Mang Gordo. Sa puntong yun ay hindi ko na malaman ang gagawin. Kung hahabulin pa ba si Mang Gordo o hindi na. Subalit hinayaan ko na lamang din dahil kagaya nga ng nasabi ko kanina ay wala naman talaga siyang kinalaman dito. Ang akala ko talaga, malalason na ako eh. Sambit pa ni Damian. Banghe! Huwag ka nang magpaliwanag. Kamuntikan pang magkagulo dito dahil sa'yo. Naku, pasensya na po kayo. Pero, ngayon ko lang po napatunayan na
May malasakit po talaga kayo sa akin, Mang Tonyo. May lason pa ba dyan? Ako nang lalason dito. Sambit naman ni Mang Tonyo. Huwag naman po, Mang Tonyo. Paano na lang si Aurora kung lalasunin niyo po ako? Sambit naman ni Damian. Ayan, natakasan na tayo nung dalawa. At pati si Gordo, nakatakas na rin. Sambit naman ni Mang Lerio. Siya ngang tunay. Sambit naman ni Mang Eming. Hayaan na lang po natin si Mang Gordo. Wala naman po talaga siyang kinalaman dito. Sagot ko naman. Tama! At isa pa, wala namang atraso sa atin si Gordo. Inakala lang natin na may nalason dito. Hindi pala. Mukhang may nasiraan na ng bait. Meron dito. Sambit pa ni Mang Tonyo. Pero, hayaan mo na, Ampong. Dahil isa sa mga araw na ito, ay malalaman din yan ni Manong Taleng. Ang mahalaga, walang matinding galo si Bulik. At importante, panalo ito. Ngunit bukod doon, mahalagang ikaw ang makakaakyat ng ligaw kay Elena. Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Sagot naman ni Mang Eming. Subalit, sayang din yung halaga ng salapi na yon. Napakalaking halaga nun. Sambit naman ni Mang Lerio. Nang bigla namang sumigaw si Damian. Paano? Mga mandarambong sila! Sagot naman ni Damian. Panghe! Maaari bang pagsasabat kay lumayo ka ng kaunti sa akin? Kaunti na lang Para na akong naligo sa talon sa talsik ng iyong laway. Sambit naman ni Mang Tonyo. Pasensya na po kayo, Mang Tonyo. Bagamat tinakasan nga kami nila Rigor at Abuel, ay masaya pa rin ako. Masaya ako dahil walang napahamak sa amin. Lalo pat nanalo si Bulik sa laban, sa kabila ng wala itong basbas mula kay Lolo Tasyo. At iyon talaga ang isa sa mga tumatak sa aking isipan. Ngunit bukod dun, kagaya nga ng sinabi ni Mang Tonyo, makakaakyat na ako ng ligaw kay Elena. At ilang sandali pa, ay naglakad na kami pauwi. Habang pauwi, ay hindi pa din matigil-tigil ang kwentuhan. Nakita mo? Napakahusay talaga ni Bulik kanina. Sabi ko naman sa inyo, na wag kayong mawawalan ng tiwala sa panabong ni Ampong. Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. At sa sinabi nga ni Mang Tonyo, yun din ang tumatak sa aking isipan. Na wag mawalan ng tiwala kay Bulik. Na siya ring ibinilin sa akin ni Lolo Tasyo. Labis akong natuwa at namangha sa laban niyon, na ang akala ko ay napuruhan talaga ng matindi si Bulik. Subalit, masasabi kong mahiwaga talaga itong si Bulik. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakauwi na pala kami. Bagamat wala kaming napanalunan, masaya talaga ako. At iniisip ko na ang gagawin ko pag umakyat ng ligaw kay Elena. Habang nasa bahay, tinawag ako ni Boying. Kuya, parang matamlay si Bulik. Sambit ni Boying. Kung kaya't tiningnan ko naman si Bulik. Mukha ngang matamlay. Subalit, naisip ko na baka dala lang ng laban. Baka dala ng labis na pagod kanina, na pangkaraniwan naman, lalo pat matindi ang naging laban. Kung kaya't hinayaan ko na lamang ang sinabing yun ni Boying.
Matapos kong mag-ayos ng mga dapat gawin sa bahay, ay muli kong binalikan si Bulik. Pagkatingin ko, ay mukha nga itong matamlay. Kung kaya't kinuha ko muli sa kanyang kulungan si Bulik at tiningnan ito. Maigi kong sinipat ang katawan nito. Ang ilalim ng pakpak, ang tagiliran, at halos bali-baliktarin ko na si Bulik upang makita kung meron ba itong matinding tama. At kagaya ng nakita ko kanina, ay pawang mga galos lamang ito at wala akong nakitang matinding sugat na maaaring maglagay sa peligro kay Bulik. Kung kaya't naisip ko na baka napagod lang talaga ng matindi si Bulik. Kung kaya't hindi ko na muna ito pinainom ng tubig sapagkat hindi yun maganda sa panabong na kaagad papainumin ng tubig matapos ang matinding laban. Ibinilik ko na lamang muli sa kanyang lalagyan at inisip ko na kinakailangan lamang ng pahinga ni Bulik at maya-maya ay magbabalik nito sa dati niyang lakas. Makalipas ang isang oras, ay napasigaw na si Boying. Kung kaya't napapunta agad ako sa kanya. Kuya, tingnan mo si Bulik. Mukhang hindi na maganda to. Sambit ni Boying. Pagkatingin ko'y nakaramdam ako ng matinding takot. Nakatungo na lamang si Bulik at hindi na makatayo. Sinubukan kong buhatin si Bulik, subalit halos lumupaypay na ito pagkabuhat ko. At ang ulo nito ay lumalaylay na. Nakaramdam ako ng matinding pagkataranta. Nung mga sandaling yun, ay parang biglang nangatalang aking katawan dahil sa labis na kaba. At bigla akong natigilan. Hindi ko malaman ang gagawin. At agad kong naisip nung mga sandaling yun, si Lolo Tasyo. Subalit, saan ko hahanapin si Lolo Tasyo? Nang biglang nagsalita si Boying, Kuya, si Bulik, mukhang nag-iiba na yung kulay. Pagkatingin ko'y unti-unti nang namumuti ang mukha at ulo ni Bulik. Parang unti-unti nang nawawalan ng buhay. Lalo akong nataranta ng mga sandaling yun at hindi ko na malaman ang gagawin. Nang makita kami ni Lolo, ay kaagad itong kumuha ng tubig na nakalagay sa tabo. Sinubukan ni Lolo na haplasan si Bulik. Subalit wala pa ring epekto. Wala pa ding pagbabago kay Bulik. Sinubukan pa namin itong painumin ng tubig. Baka sakaling makabawi ito. Subalit, hindi man lamang ito uminom dahil lumalaylay na ang ulo ni Bulik. Lalo akong nataranta ng mga sandaling yun. Dun ko pa lamang naisip na dalhin namin si Bulik kay Mang Tonyo. Baka sakaling matulungan kami ni Mang Tonyo. Kaya kaagad kong dinala si Bulik at tinawag ko na si Boying upang madala na kaagad si Bulik kina Mang Tonyo. Ilang sandali pa ay may tumatawag sa labas. Boses ni Damian at hinahanap kami. Kung kaya't pagkalabas namin ay nakita na kami ni Damian. Anong nangyari kay Bulik? Napasigaw na lamang si Damian nang makitang nakalupaypay na si Bulik at halos lumalaylay na ang ulo nito. Samahan mo kami, Damian. Pupunta kami kina Mang Tonyo. Sagot ko. At hindi na kami nag-aksepta ng panahon at dali-daling nagtungo kina Mang Tonyo. Humahangos kami ng makarating sa tahanan nila Mang Tonyo. Mang Tonyo!
Mang Tonyo! Sigaw kaagad ni Damian. Kaagad din namang lumabas si Mang Tonyo pagkarinig. Ano ba yan, Panghe? Kailangan mo bang panghilod? Bungad ni Mang Tonyo. At napasigaw na lamang din si Mang Tonyo pagkakita kay Bulik. Anak ng walang tipaklong! Anong nangyari kay Bulik? Hindi din po namin alam, Mang Tonyo. Pagka-uwi po namin, ganyan na po nangyari. Sagot ko. Kaagad tiningnan ni Mang Tonyo si Bulik. Kaagad nitong ibinuka ang tuka ni Bulik at tiningnan ang dila nito. Pagkatingin namin, ay tila nag-iba na nga ang dila ni Bulik. Napatingin sa amin si Mang Tonyo. Ampaw! May hinala na ako sa nangyari kay Bulik. Mukhang nalason. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po ang mother po ni Boss Reggie Sagon on October 25. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health, and shoutout po sa inyo. At sa inyo pa, Boss Reggie, shoutout po. And shoutout din po kay Boss Francis Allen Bermas. Happy 6 years anniversary daw po from Boss Tatu Pilipina, Bahrain. Shoutout po sa inyo and happy anniversary po. Happy birthday din po kay Jerlyn Cataluna on November 2, dyan po sa Cubao, from Boss Val Dayot. Advance happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday din po kay Ma'am Venus Ariola on October 28. Advance happy birthday po, ma'am. More birthdays to come, more blessings and good health. And happy birthday din po kay Boss Frank Gallagher on October 29, advance happy birthday, more birthdays to come, more blessings and good health from Ma'am Nikki Gallagher, dyan po sa may UK. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Paul Marfe Adlaon, dyan po sa Las Piñas. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria from Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Juan Dioses family, at kay Ma'am Sonia Dioses. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis, dyan po sa Doha, Qatar. Boss, shoutout po. And shoutout din po sa Rex Hunters Adventure. May time po kayo, bisita na po siya. Rex Hunters Adventure. Shoutout din po kay Ma'am Ana Mendoza from Boss Bars Gernalda. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Nerissa Napales, dyan po sa may Santa Rosa, Laguna. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa Qatar. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Armando Escartin, dyan po sa may Saudi. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Mami Gina's Vlog. May time po kayo, bisita na po siya. Mami Gina's Vlog. Kay Brosos Vlog, shoutout po sa inyo. May time po kayo, bisita lang po. Brosos Vlog po. Kay Boss Salimix TV, may time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Salimix TV. Real Mix Vlog, may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Real Mix Vlog. Boss Der Music Lover, may time po kayo, bisita lang po sa channel Der Music Lover. Kay Boss Aqua Prince Official, may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Aqua Prince. Boss Bisaya Mix TV, may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Bisaya Mix TV. Kay Boss Joy Kando Channel, may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Joy Kando. At C2 TV Channel, may time po kayo, bisita lang po sa channel C2 TV Channel. Shoutout din po sa mga tanggero ng Arnay Compound ng Fairview.
Shoutout po sa inyo. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Gasty Baldeo. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss James Brian Villarente. Shoutout po. Kay Boss Aniru ng Japan, ng Team Damian. Shoutout po sa inyo sa mga Team Damian. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Mar, Boss Regan, Boss Chris, Boss RG ng Damam, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Dexter Caranto. Shoutout po sa boss. At shoutout din po sa misis po ni Boss RG Kapispisan na si Ma'am Marian Joyce Redaniel ng Mantigib, Makato, Aklan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Engelbert Barao, isa po sa ating mga silent listeners. Shoutout po sa inyo, boss, dyan po sa may Metro Town area ng Burnaby, BC, Canada, at sa kasamaan po ni Boss Engelbert na sina Boss Dennis, Boss Rodel at Boss Raymond. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po, Boss Engelbert. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Mrs. Mary Joanne. Belated happy anniversary po last October 21. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Needle Brush Tattoo. Happy anniversary po ulit sa inyo. Happy birthday po kay Ma'am Marivic Emor. Advance happy birthday po on November 2. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Marlon Paro. Shoutout din po kay Boss Vincent Noel Calma. Shoutout po sa boss. Boss Jun Tomas. Boss, shoutout po. Boss Jerry Montañez. Shoutout po sa inyo. Boss Jerry Montañez. Shoutout din po kay Boss Antonio Villaruel from Ma'am Godeline Villaruel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Fernandez family dyan po sa may Cebu. Shoutout po. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rufino Junior Fernandez. Shoutout po sa inyo. Salamat sa pagpaminaw. Dagang salamat. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po to sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nagda-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abillar. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss.
Pambless na baka, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. At kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.